2 taon na po matapos ilunsad ng Manitoba ang kanilang recruitment mission sa Pilipinas na layong kumuha ng Filipino nurses para tumulong sa healthcare system ng probinsya. Kinamusta po ng Omni News ang ilang Pilipinong nurse na nakarating sa Canada sa ilalim ng nasabing programa. Sa ulat ni Teresa Redula, pagbabalik tanaw sa proseso at sa ilang pagsubok na hinaharap pa rin ng healthcare system sa lugar. We were interviewed ng February. And then, on the same day, we were offered a conditional letter of offer kaagad. So, parang cloud9 kaagad yung pakiramdam namin. Taong 2023 nang makita ni Chief Fuentabella ang isang social media post na bibisita ang Manitoba government para mag-hire ng daan-daang Filipino nurses mula Pilipinas sa kanilang probinsya. Bitbit ang 15 taong karanasan bilang nurse sa Pilipinas. Nakita niya raw itong daan para maabot ang kanyang Canadian dream. At matapos ang interview, si Fuentabella naging kauna-unahang recruit sa nasabing programa. Nauuna ako sa process among almost 300 plus candidates. Medyo daunting yung experience kasi wala akong sinusundan. Pero nilalakasan ko yung loob ko thinking na yung journey ko would be another nurse's journey. Ang 2023 Philippine Recruitment Initiative, pinangunahan ni dating Manitoba Minister of Labor and Immigration John Reyes. Layunin daw ng programang makatulong sa healthcare workforce ng Manitoba. I knew that we've done recruit missions before as a province. Manitoba signed a memorandum of understanding back in 2008. So I wanted to explore that because obviously we had healthcare shortages in the province. And one thing I realized was that there are many of our kababayans that would come to Manitoba to immigrate here in the healthcare field. Ayon sa Shared Health o ang Provincial Health Organization sa Manitoba, 145 katao na mula sa Philippine Recruitment Initiative ang nagtatrabaho na ngayon sa healthcare system ng probinsya. 5 pang hired candidates naman ang hindi pa nakararating sa lugar. 4 na buwan nang nasa Canada bilang undergraduate nurse employee si Aiza Tanay, na registered nurse sa Pilipinas at UAE. Ang pagsisimulang muli sa pag-aaral, ginagawa niya raw para kilalanin ding registered nurse sa Winnipeg. Hindi ko pa fully mapapractice yung license ko as a nurse because I'm working towards that. I need to enroll to NREP first. It's a nurse re-entry program. So after passing all the needed courses that I need para maging at par yung credentials ko to Canadian nursing level. May 10 taong nursing experience sa Pilipinas at Abu Dhabi si Aris de la Cruz. Aminado siyang patuloy pa rin ang adjustments mula nang makarating ang kanilang pamilya sa Manitoba noong 2023. It's still a dream to become a nurse. At my age kasi, medyo tumatanda na ako. So, sa physical side, kailangan ko na talagang maging nurse. Ultimo pagpapaligo dito sa as a healthcare aide, ikaw yung gumagawa. Then magpapakain, iba. Laki ng difference. Sa pahayag ni Manitoba Health Minister Uzoma Asaguara sa Omni News, pinasalamatan niya ang mga taong piniling lumipat sa probinsya at magtrabaho sa healthcare system nito. Tinatrabaho na rin daw ang pag-uugnay ng healthcare workers sa mga trabaho. Patuloy din nilang iniengganyo ang iba pang healthcare workers sa buong mundo na piliing magtrabaho sa healthcare system ng Manitoba. I actually want to give back to the place, who paved way to my dream, which is Manitoba. So I'm really working out a lot to be an RN. We are thriving. Not just me, my son, my husband. Happy kami sa naging decision namin sa pag-move dito sa Manitoba. Teresa Redula, Omni News, Toronto.